Magandang gabi, magandang araw at magandang hapon sa inyo lahat. Saan man kayo nasa dako ng mundo, tinatawagan ko mga Pilipino na kailangan natin na tayo magkaisa-isa at suportahan ating Pangulong President Bongbong Marcos Jr. Okay? At bago tayo mag-umpisa ay aking hinihikayat kayo na to subscribe to my channel. Just press the red button below and you will be in and subscribe to my channel. For those who are new to my channel, welcome to my channel. Just press the red button to subscribe and it's all free. And if you would like to make some comment, put it in your comment, whether in Filipino or in English. And at the same time, give me a big likes and share this video to any of your friends, family circle, or benefactors, or within your community or barangay. Okay? Okay, this is your host, Freddy, Pilipino sa Amerika Vlog. Okay? Ito ay tungkol kay walang kadala-dala itong si Maharlika na may kaso na dito sa Amerika at may kaso pa rin dyan sa Pilipinas. Okay? Tuloy-tuloy ang kanyang trying to destroy the unity there in the Philippines, okay? At the same time, trying to support China, trying to support China. Katulad po ng ating Vice President dyan sa Pilipinas na nagsasalita na ng Mandarin, Chinese. Kasi kahapon ay sinelebrate ninyo ang Chinese New Year. Bakit nyo sineselebrate ang Chinese New Year? Ano ba ginagawa ng mga inchik dyan sa Pilipinas? Di ba binubuli ang ating Philippine Navy, Philippine Coast Guard, at ating mga mangingisda, sinagasaan pa? Tapos iba, i-celebrate yung New Year? Anong klase kayo dyan sa Pilipinas? Traitor ba kayo? Hindi. Ginagawa na kayong nilalapastangan na kayo. Si celebrate yung Chinese New Year. Ano kayo, mga sira? Naku, talagang nakakagigil naman yung ginagawa ninyo. Okay? Ano, galit kayo sa Amerikano? Galit ba kayo sa mga Amerikano? Yung mga nagagalit sa Amerikano, mga frustrated dahil hindi sila nakarating dito. Pero about yung mga tinutulong ng Amerika dyan, yung mga call center agent dyan na malaki na itutulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Okay, ito pa isa pang talipandas na narito sa Amerika na sinasabi niya makapilipino daw siya. Ito, si Maharlika. Nolfo Arnie Teves Jr. sa pagsasabing walang makakatakas sa hustisya. Ang mga jutang ginina, gusto nila sila lang ang may hustisya. Si Tambalos Dos ay kasabwat ng inyong butod, okay, na laging sabog sa jalak. Tuloy natin ang balita sa Sabog daw sa anumang drugs. Wala namang ebidensya. Walang video. Hanggang ngayon, yung video niya na sinasabi niya na meron daw sila at sinasabi din ni Digong Duterte na meron sila ay walang may pakita hanggang ngayon. Ngayon, maniniwala ba kayo? Kayo ay nasusursulan ng propaganda ng China sa tulong ni Duterte at itong walang hiyang tong si Maharlika. Ayan. At sinasabi nito, itong walang hiyang ito sidelines ng cleanup drive sa Malabon City, hininga ng komento si Abalos tungkol sa kautusan ng Manila Trial Court or RTC Branch 51 na kansilahin ang pasaporte ni Teves. Talaga naman. Kasi ang ating nabota sa trial court ay kinansela na yung kanyang pasaporte ni dating Congressman Teves na nasa Timor-Leste. Ang Timor-Leste ay napakahirap na bansa, no? Talagang napakahirap niyan. Hindi katulad dyan sa Maynila, sa Pilipinas, na maraming mall, maraming pasyalan, malakas ang ekonomiya, na ayaw nyo ng malakas ang ekonomiya. Kung ano sinisilip nyo, hindi nyo sinisilip na ang ekonomiya ng Pilipinas ay lumalakas. Okay?
ang Timor-Leste ay napakahirap na bansa. At iyon ay parang si Congressman Tevez ay nagdudusa na dyan. Bagamat pwede siyang kumuha ng mga kasambahay dyan, ay syempre iba yung nakatira ka dyan sa Pilipinas na mas maganda naman kesa sa Timor-Leste. Parang nakakabilanggo dyan sa Timor-Leste. At hindi ka pwedeng lumipat sa ibang bansa, no? Hanggang dyan ka na lang kasi pwede kang dakpin ng Interpol. Ganyan, no? Okay? Ayaw niyang harapin ang kanyang kaso dyan sa Pilipinas. Kaya ayan ang mahirap, ano? At katulad din siya ni magiging Rodrigo Duterte na kung tatakas siya sa ibang bansa, ay ganyan din ang mangyayari sa kanya. Para ka na rin naparusahan. Kaya wag na kayong manghagad na litisin pa dahil pag ikaw ay napunta sa ibang bansa, para ka na rin nakabilanggo na hindi mo natatamasa ang dapat mong tamasahin. That's more than enough. Kung gusto kong pa nga, mabilanggo ko dyan sa Pilipinas, okay lang kasi at home ka, no? Pero kung mabilanggo ka sa ibang lugar, kahit hindi ka pwede kang may freedom ka, mahirap, napakahirap. Parang masisira ulo mo, akala nyo madali lang, no? Mahirap din. Mas maganda pa nga nandiyan sa Pilipinas, eh. No? Madadalaw ka pa ng ibang mga mahal mo sa buhay. Okay? Yan o, ito ay ginagatungan pa ni Maharlika ang mga Pilipino dyan sa Pilipinas. Ito. Hari-harian at talagang gorgorin si Tevez kapag siya ay napauwi na mula sa East Timor, Timor-Leste. Okay? Ang lahat ng mga kriminal ay kanyang sinusuportan itong si Maharlika. At pag ikaw ay nakasuhan ka, sabihin niya na yung mga kasama ng Pangulong Marcos na nagtutulong upang umakyat ang ating ekonomiya, katulad ng tinatamasan nyo ngayon, ay sinisiraan niya itong si Maharlika. Okay? Okay. Sino ba itong si Maharlika, no? Ito paulit-ulit kong sasabihin sa inyo. Ito ay galing sa Inquirer. Okay? Si Maharlika is isang political influencer who used to be a pro-Marcos content creator. Dati yan eh. That was in 2021, 22, yan. Ngayon, after ng eleksyon, hindi niya natanggap na hindi niya nakuha yung kanyang dapat nakapalit ng kanyang binigay na suporta kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. for whatever reason because hindi siya qualified. That is the reason why nagrebelde siya. O baka mayroong personal na galit siya sa nangyari. Dahil body-body sila eh. Ngayon, si Maharlika ay naging vocal opponent ni BBM ng kanyang pamilya at ang buong administrasyon. Yan. Dati siyang strong supporter ni BBM campaign and very close sila ni Lisa Araneta. Meron pa nga silang picture eh. Talagang very close sila. Pinakita ko sa inyo noon eh. At sa uulitin ko ay papakita ko ulit sa inyo. She said that the 2022 election was rigged o nadaya. Walang katibayan because hindi nga umabot sa korte. Paano naman dadali mo sa piskal? Ang lamang gaano kalaki? O ba'y kalahati lang? Hindi, sino ba ang... Ikaw ba naman kung nakita mo, nanonood ka ng boxing, nakita mo yung kalaban, 10 beses bumaksak, magpo-protest ka. Sa palagay mo kaya, tatanggapin yan ng husgado. Tatanggapin yan ng mga judges. Walang tatanggap yan. Kasi unanimous, nakita ng mga tao na talagang walang kalaban-laban. Si dating attorney, si dating attorney, yung Leni Robredo. Kalahati lang ng kanyang boto ang kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Ngayon, sinasabi nila na hindi naman nanalo si Bongbong Marcos kung wala ang mga Duterte. Nagkakamali pa rin kayo. Sapagkat malaki nga ang naitulong pero hindi nangangahulugan na mananalo si BP Sara without Marcos kasi marami huli ang Solid North. Binabati ko mga taga Solid North dyan sa Ilocos at maging dito sa Amerika, lalo na dyan sa Hawaii. Okay, marami yan. Sa Los Angeles din, binabati ko ang mga Ilocano dyan sa
Los Angeles, California. Okay? So, ito ay isang pagpapatibay na talagang tuloy-tuloy ang paninira ni Maharlika sa issue niya ng February 10, 2024. Ngayong araw na yan sa Pilipinas, mga samot-samong balita. Okay, yan. Puro paninira, tuloy-tuloy siya at sinerve na siya ata ng hindi namang warrant of arrest, subpoena ang binigay sa kanya. Okay? Yan nabalitaan ko lang, ano? Hindi pa kumpirmado. Kaya sinasabi ko, pag hindi pa kumpirmado, hindi kumpirmado. Okay? Pero dyan sa Pilipinas, may warrant of arrest na siya. Okay? Ito, this is your host, Freddy, in God we trust. Never hold your peace. I'll see you in my next vlog also on Maharlika.